Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Lapagan ng resibo. Bago manghusga sa ebidensya, dapat naniniwala, hindi sa chismis lang. Tama ba ako, Team Pula? Paano kung may mga resibo na nga, pero hindi pa rin umaamin, right? Hindi, wala yun. Correct pa yan? Team Puti! Programang ang mga alitan inaayos sa pamamagitan ng mga ebidensya at pag-uusap ng face-to-face harapan. At para maayos ang mga problema, mahalagang marinig ang say dyan ng ating harapang tagapayo. Hinga at kalma ka lang! Say ni Doktora Camille Garcia! Samahan mo na rin ng dasal kung ayaw mong matawag na kambing. Payo yan ni Brother June Banag. Pero dapat alam mo rin ang karapatan mo sa batas. Tutulungan tayo dyan ng ating guest lawyer, Attorney Rob Rosso! Serbisyong publiko baka mo ang usapan? Siyempre, hindi mawawala ang pangalan dyan ng nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Kailangan matuto kayong sumayaw. Ayan! Kailangan happy-happy! Ang galing na sumayaw ng ano? Ng ating trio tagapayo, nauuna pa sila sa atin tumayo. Opo, nauuna po sila. Pero nakikita ko na po, ate ko rin, kung sino ang naunguna sa sayawan. Ang ating sayawerang sawsawera for today ay si Mami! Tara po! Si 63 anyos na si Mister, pero babaero pa rin. Ha? Iba rin, iba rin. Bakit ang mga lalaki ganun talaga, di ba, Ryle? Hindi, huwag niyo pong lahatin, ate ko rin. Habang nagkakaedad, lalong nanggigigil, hindi ba, Brother June? Hindi. Nako ha, yan ang reklamo ng kanyang misis na higit 25 taon ang tinitiis ang pambababae ng kanyang asawa. Pero si Mister, inosente daw siya. Kaya ang theme song ng episode na ito, Kabit Nga Ba, Mahal Kita.
Matagal ko nang kilala yan si Ray at si Binay. Nung araw pa dito na kami lumaki, talagang babaero yang si Ray. Nung araw pa yan, ganyan na lang lagi. Lagi silang nag-aaway dahil sa pagkababaero ni Ray. Paano Ray, mabait po yan. Hindi po siya babaero. Sadyang mabait lang siya sa mga pasahero niya. Si Maring Binay, sadyang silosa lang talaga. Napakawalang hiya ng mga lalaki na yan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nilang mambabae samantalang may mga asawa na sila. Hindi porkit tumingin sa babae, babaero. At hindi porkit may ang kasawang babae, babaero. Hinala lang ba talaga ang nangyayari kay Mrs. o babaero talaga si Mr.? Binay at Ray, harapan na. Binay! 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 So, Nanay Binay, ilang taon na po kayo? 63 na po. 63 ka na rin. At ikaw? Para silang magkapatid, 64 na po. 64 ka na. 63. Nagpapabata ka pa eh. 64 ka na. 64, 63. Pareho kayong 63. 64, 1961 yan eh. Ah, ganun ba? Babaero. Nakalimutan na yung edad ni tatay. Sinungaling talaga, di ba? Di ba, ma? So, sinasabi mo matagal na talaga siyang babaero. Ha? O bakit naman umabot pa kayo sa face-to-face sa pagiging babaero niya? Eh, gusto ko pong kaltukan eh. Oh. Dahil, ang sakit na masakit na iloob ko sa kanya dahil 2010 pa. Ilang beses kong nahuli, mga angkas na babae. Mga angkas, Di ba? Ang maganda ng pangalan ng babae. Ang pangalan ng babae is sweet. Sweet? Oh, sweet, di ba? Sweet nila. Sweet yung pangalan Pero, ng babae. ang tindan ng babae ay patis. Ay, alat. Di ba? Okay. Tapos, ginawa ko, binenta ko yung tricycle na binili ko sa kanya para wala siyang maangkasan ng mga babae. Di ba? Eh, naawa naman ulit ako. Binili ko ulit ng tricycle noong 2016. Ginawa ulit! Ay! Nagangkasan naman. Oh. Eh di, palakpukin ko at binenta ko ulit ng tricycle. Oh. Eh, naawa naman po ngayon dahil malalaki na yung mga anak namin. Mga bilanan natin ng tricycle si Papa. Aba, okay na, diyan na. Aba, may mga nagsasabi-sabi sa akin. Asawa mo, nakikita namin. Akala namin ikaw yung angkas. Hindi pala. Tapos, di. Ang ano nga nasa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Sinundan ko siya. Stalker! Stalker! Oh, tinda ako silang nahuli. Ano po ang nasaksihan nyo? Yan, alam mo, ginawa ng babae na tatakbo. Ba't siya tatakbo kung hindi siya guilty? Sinugod nyo po eh! Hindi ka guilty. Bakit tatakbo nga? Diba? Kung ikaw ba sinugod, di ka tatakbo. Ay, Ay, hindi pa naman ako sumusugod eh. Tinagtatanong pa lang ako naman ako eh. Sino yung kausap mo? Biglang tumakbo yung babae. Ikaw ako din, tatakbo na ako eh. Mahilig kasi sa sapwet. Sa puwet. Sapwet. Kahit nga naka-backride ako sa kanya, pag nakakita ng mga babaeng nakashort, ay, nababala. Ganon, mahilig siya. Alam mo, nung nahuli mo sila, dapat ginagawa mo na lang, Tatay Ray, yung ginagawa ng iba dyan. Sabihin na lang doon sa babae, ha? Sino ka? Ganun na lang. Kesa naman patakbuhin pa yung babae, di ba? Ano pa ba ang sinasabi ng mahiwagang philosopher na si Ratsky? Hindi, di ba? Nahuli na nag-aangkas. Tapos kinumpronta. Dapat humingi ka ng bayad. Customer. Hindi ka pa nakuhanan ng bayad. Hindi ka pa nakakubra ng bayad niyan. Kasi nagtatatakbo. Yun, nakikiangkas lang. Oo, nakikiangkas. Nakikiangkas lang daw. Nakikiangkas sa inyong kasal. Nakikiangkas, tapos bibigyan niya ng pera. Pabili ng pera. Matulungin! Teka muna, sandali lang. Uto. Teka. Nagtataka naman ako. Bakit every 6 years lang siya nang bababae pag may tricycle lang? Eh, Hindi ko doon lang siya may maintindihan. pagkakataon eh. Dahil pagka wala siyang tricycle, nakakulong lang po siya doon sa loob ng bahay namin. Ano? Meron pa nga eh, hindi nga angkas eh. Doon sa ginagawa nila ng bahay sa uyo, yung katulong doon, Pinatos din. ganun siya, grabe. Ilan ang anak
nyo? 3 po. Anong sabi ng mga anak nyo? Ngayon, sa ngayon, ang sabi po ng mga anak ko, tumigil ka, nahirap na sa'yo si mama. Bibilang ka namin ng tricycle, kaya ka nga namin binilang para magsama na kayong dalawa. Mag-backride ka, mag-backride si mama para ano. Hanggang ngayon, tatabi mo si mama, wag mag-backride pala, magbabackride ka ng iba. Ayun. Ano ba yan? Pero ito ngayon ang tanong natin kay Tatay Ray. Pasahero lang ba talaga o babae mo talaga, kalaguyo, kabit ang angkas mo? No. Sagutin mo mamaya sa pagbabalik ng Fake Music. Okay, so ang nakasabit nating mahiwagang tanong kay Tatay Ray. Tatay Ray, ikaw ba talaga ay nambababae? At hindi pa sa nambababae, 25 taong ka ng babaero. At pinahihirapan si Nanay Binay. Ano ang sagot mo? Ang maisasagot ko lang mo dyan, mamasada ako. Ngayon, pagka maandar ako, merong pumapara na nakikisakay. Sinasakay ko lang. Nagpapahatid dun sa kanyang pwesto. Kasi yun, nagtitinda. Niyahatid ko naman, oh. Ngayon, ang akala niya, babae ko. Tapos may nagsusumbong sa kanya mga tricycle driver din, akala, babae ko nga. Pero hindi naman totoo. Pero ilang beses ka na rin. Bakit nililibre mo? Mabuti siyang tao. Sinasakay ko nga, kung pumapara nga, nagmamagandang loob naman ako, sinasakay ko. Abay mo naman tayo kung lahat naman ang aangkas sa'yo ng babae, kailangan mo talagang ilibre. Ano mas gusto ninyo? Yung mga babae maglalakad pa uwi? At least kay Tatay Ray, safe sila. Libre pa yung sakay. Kasi kailangan mo i-ano sa loob, pwede naman sa loob. Kaya nga tricycle, meron sa loob, di ba? Teka muna, pag sinabi mong angkas, doon sa likod, hindi doon sa pasahero. Hindi, oh. So, kumbaga, sabay silang nagpapasada. Ganun ba yon? Pag po ikaw, nakasakay, pasahero ka, ang sakay mo sa Doon sa sidecar. Paganyan. Sa sidecar. Ang sakay po ng babae is paganyan. Paganyan. Ako lang po ang may karapatang gumano. Teka, dali. Meron bang sidecar? May sidecar? May sidecar. O bakit nakaangkas sa likod mo? Pagka kasi sa sidecar, magbabayad sila. Pero pagka sa likod ko, hindi sila magbabayad. May tawag dyan. Ang style mo, bulok. Kung minsan daw, talagang walang aamin kasi magkakagulo lang. Oh. Kasi nga naman, kapag umamin, Nanay Binay, pagka tumanggi, hindi kayo naniniwala. Pag umamin, gulo. O paano nga bang gagawin ng lalaki? Sa amin, nahuli ko siya sa bahay ng babae. Sa amin. Hinatid niya kasi. Sa amin. Ipinapasok mo sa loob ng bahay. Hatid nga hatid. Hindi niya nga lang pwedeng anuhin kasi Uber tricycle? 12 anyos. Ano? 12 anyos sa mga angkas niya. 12, 14, 16. Oh, huli-huli siya. Okay, lilipat na pala ako. Sige, kaya pa. Oy, teka ha. Ibang usapan na yan. Ay, huwag kayong papayag sa ganun. Kapag minor de edad, doon na lang sa sidecar. Pagbayarin mo na lang. Talaga ha? O, kahit nasabihin mo pang yung bata ang nagboboluntaryo na sumakay ng libre, basta may libreng yakap. Hindi pwede yun. Ano po kasi yon? 4 na bata. 12, 14, 15, 16. Ngayon yung ano niya doon, yung 16. Hindi 16. Nung nahuli ko siya sa bahay, papanik siya sa bahay, sabi niya pa, "Ne, ba't ang dilim dito?" Sabi ko, may sarili kang bahay? Sabi ko, nahuli niya, nakita niya ako, bigla siyang nagtatakbo. Sabi ko, hindi, nilak siya. Pinompro ko siya, tapos sinarap ko siya doon sa mga babae, pati yung nanay ng babae, 2 nanay. Andun, sige, mamili ka ngayon. Yang mga babae na yan o ako?
Oh, ang sabi ng mga babae, hindi ate, uwi mo yung asawa mo. Sabi ganyan, hindi namin yan. Pineperahan lang namin yan, inuutulang namin yan. Sabi ng mga bata. Oo, pag-uusapan pa natin yan, medyo biglang lumapot ang timpla ng sabaw na ito dahil mga menor de edad pala ang pinag-uusapan. Teka muna, magbabalik ang Face to Face Harapan. Naku, akala ko simpleng kaso ng pambababae lang ito, hindi pala. Meron pala itong rekado ng mga menor de edad na sinasabing medyo pinagnanasaan daw ni Mang Ray at isinasakay sa tricycle ng libre at yung mga babaeng umamin na pineperahan daw nila yung nakatatanda. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang nakakita umano ng babae ni Ray, Raquel, humarap ka na. Ate Raquel, kaano-ano niyo po si Ate Binay? Kumare niyo po. So kayo po, nakita niyo mismo yung mga babae ni Manong Ray? Po, may nakita ako. Kasi madalas ako namamalengke. Naka-backride sa kanya. Pero bata? Hindi naman po masyadong hindi naman menor de edad? Medyo po. Siguro mga 20, gano'n. Mga gano'n. Okay. Ngayon, ang tanong ko dito kay Mang Ray, anong masasabi mo ngayon, Mang Ray? Meron palang testigong nakakita sa inyo at niliwanagin na natin, hindi lang isang beses at madalas daw na gano'n ang nakikita sa iyo. May kayakap, may yumayakap habang kayo ay nagmamaneho ng tricycle, tay. Ano pong masasabi niyo, tay? Anong masasabi ko? Lagi lang kasing maangkas ngayon at dinihatid ko. Bakit kailangan tayo pong yumakap pa? Hindi ba may tali naman yung may sandalan? Hindi, tsaka yung gano'n. Parang humahawak lang siya. Alam mo, hindi yan ang pinakamatindi. Ang pinakamatindi dyan, yung nakita siya sa bahay. Oo, yung bang nakita sa bahay. 2010 pa po yun. 2010? Matatanda na sila ngayon. Unang-una po. Pero ngayon, liwanagin lang natin na yan. Ngayon, hindi naman na nag-ano naman pinag-kita. Hindi na kayo, nakikita na lang. Maraming ang ulinig na nasasabing may nakikita ng nakabaka-ride sa kanya. Ako naman, hindi ako basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Hinuli ko nga, yun na, nakita ko may kausap na babae. Nung tinanong ko, sino yan? Nagtatakbo yung babae. Okay. O, ayun. Bakit nga ba nagtatakbo yung babae? Natakot ko siguro, kaya nagtatakbo. Pero kaya lang naman ako nakapunta roon. Inimbitahan lang ako na pumunta sa kanila. Tatay, pagliwanagin natin, yung bang babaeng yan, meron ba talaga kayong something? May pagkakaunawaan ba kayo? Special ba siya sa inyo? Wala. Wala? Inaatid ko lang talaga. Andun yung mga nanay, ha? Pasahero lang yan. Ba't kailangan mong ilibre? Lagi yung naisasakay kasi nga may trabaho rin sa lagi kong sa ruta ko. So, ibig kong sabihin tayo, pag palagi nang sumasakay, suki mo na, hindi mo na pinagbabayan? Hindi na. Nako, ewan ko lang, Ngayon, ito naman, posibleng kanya daw yung babaeng iyon na umangkas kay Ray. Hindi daw kay Ray. Sa kanya, ang kumpare ni Ray si Glenn. Humarap ka na, Glenn. Umaamin ka na may kabit ka noon? Nangyari po kasi talaga sa ano yun. Alam niya ng asawa mo? Kaya po binaranggay po ako, ma'am. Nabarangay ka dahil doon? So wala na? Kasi totoo po yung sinasabi niya, ma'am, na kami po, once na nagsasakay ng pasaya ko po, habal-habal rider po ako, ma'am eh. Actually, talagang pinapayakap po talaga yung mga babae na sumasakay sa akin. Okay. Para din safety sila. Kaya lang talagang napag-iisipan ni Ate na nagluloko to. Usually, pag gusto mo yung babae, papayakapin mo, ikaw pangit. Ba't ito papayakapin mo? Pero sinasabi mo na gawain mo, aminado ka, kayo, so may posibleng talaga na pinagtatakpan mo. Maski lalaki, babae, sino man ang umangkas sa motor, yayakap talaga. Yayakap talaga. So walang mamalinawin po. Mahal niya po talaga yung asawa niya eh. Kasi may one time pong binigyan ko ng babae yan. So binigyan mo ng babae? Binigyan ko po. Ayaw niya po.
Maganda po, ma'am. Maganda po. Nako, talaga ba? Yes, ma'am. Ikaw pa nagbigay ng babae? Ano ba pagkakakilala mo dito? Ito nga po ang salot. Yan, kasi yung asawa ko nananahimik na ngayong taon na to. Pagmula nang maging kaibigan niya, niretohan niya ng niretohan ng babae. Ang masaklap nga yung babae, mga puro taga-sementeryo. Kung magdamit ang mga taga-sementeryo, talagang kita ang ganun. Kaya pag sumakay ng tricycle niya, kita pa. Ganon. Ano yung mga problema ba? Ito daw po, saksakan ng nagera. Tsaka, minsan, kahit sa kalsada, sinasaktan po siya. Kasi nga, kaya nager si nanay, kaya lagi nagbubunga nga. Ikaw ba naman, ang tanda na ni tatay, ha? Siyempre, mababalitaan na naman niya, meron na naman ganyan, meron ganito, may babae. Nagbago na nga daw, di ba, Nay? Nagbago na yung asawa niyo, si Tatay Ray. Tapos bumabalik siya. Ikaw nga talaga yung daw tinutulong mong salo. Ikaw ang bad influence. Bad influence. Hindi po yung bad influence eh. Para po kasi sa akin, ma'am, sinishare ko ulit pagmamahal ko sa mga babae kulang sa pag-ibig. Alam niyo ba? Nakailang asawa na yan. Nakailang asawa na yan. Sabi daw, ang rekomendado kapag babae ang pasahero, talagang humawak sa bewang. Pero hindi naman kailangan yumakap. Pero iba ang prinsipyo nitong si Glenn. Sabi niya, kung maganda o yumakap ka mahigpit, pag pangit, bumalanse ka dyan, huwag kang hawak sa akin. Parang ganun ang sinasabi niya. Okay? So, kumbinsido ba kayo sa mga dahilan ni Ray? Ang mga sausawero at sausawera, kumbinsido ba kayo? Okay, malalaman natin kung paano natin ito susolusyonan sa pagbabalik ng Face to Face. Harapan! Naranasan nyo na ba ang maloko ng inyong minamahal? Carol, gusto ko marinig ang talambuhay mo. Ako po, patay tayo dyan. Pero mukhang parang mahaba yata yan. Ako nga po, sasabihin ko sa inyo, I'm so honest po. Yes naman po. Oo. Sa pag-handle kasi ng ganyan, kailangan pag-usapan. Pag nakita mo naman na sincero naman sa iyo ang iyong asawa at talaga naman may pagbabago, okay na yun. Pero talaga hindi talaga po Ate Coring maiiwasan na wala talagang pahit ng panloloko at meron. Pero minsan po, depende naman sa level ng panloloko at kung talagang nagsisisi at nagbabago po. Ayun. Ikaw, naloko ka na ba, Ryle? Nahuli mo na ba siya? Hindi ko nahuli, pero may narinig ako after na. Siyempre, hindi ko na binalikan para alamin natin ko rin. So nalaman mo na habang kayo pa lang, may kinikita, may kasweet. Pero nalaman ko pagkatapos na, syempre ayoko na gawing big deal kasi tapos na eh. Ang sakit-sakit ayoko nang balikan. naman. Sakit-sakit naman. Pero ayan na naman, ang tunay na pagmamahal o pag-ibig ay hindi mapipilit. Ayan. Ano naman ang masasabi ng Team Puti? Kuya Ray, ang masasabi ko sa'yo, dapat pag babae, nire-respeto mo. Pag mga bata, itingin mo doon, apo na lang, tsaka mga anak. Tsaka ikaw naman, Glenn, feeling pogi ka masyado. Dapat, takot ka mag-isa, dapat iniisip mo sa ngayon pa lang na yung ginagawa mo, papalit-palit ka ng partner. Pagtandaan mo, mag-isa ka na lang. Well, parang ulam lang po yan. Kung magsisinigang ka araw-araw, magsasawa ka din. Try naman mag-ampalaya. Pero the fact na magkasama pa rin sila, nandun pa rin yung pagmamahal. Ay? Doc Camille, bakit may mga lalaking gano'n na parang entitled, parang feeling nila kahit ilang beses silang mambabae, papatawarin pa rin sila nung babaeng asawa? Siguro lalo na pagkasal, ay meron tayong tinatawag the power of investment and commitment. So pag talagang nandito na, nag-invest tayo na yung commitment natin sa isa't isa, may shared life tayo na nagkaroon tayo ng mga anak, ang mga kababaihan talaga usually talagang pinapahalagahan yon. Kaya in as much as possible na kung meron mga ganitong klaseng problema or struggles, gumagawa sila ng paraan na maayos itong relasyon na ito. Kaya natutuwa din naman ako kay Aling Binay na gumawa siya ng paraan na kahit na isiwalat yung mga hindi mga magagandang bagay,
na nangyayari sa kanilang dalawa, gusto niya maayos ito eh. So yun yung isang bagay na siguro kaya lang ang problema dito ni Ray, kinakailangan ibang tao pa magsabi. Pwede naman ho kasi maayos yan kung kayong dalawa lang kasi usually ang mga couples talagang inaayos yung mga ganitong problema. At sana wag kayong magpa-influensya sa mga kagaya ni Glenn na bad influence. Glenn, umuwi ka na. Sorry ha, Glenn, kasi yung sinabi mong may fear ka na mag-isa, yung mga ganitong klase na ginagawa mo na nagbababae ka, it can be considered a personality disorder. Pero siguro hindi mo na-realize yun. Pero kung ma-realize mo na nagiging problema na siya, nandito kami para i-counsel ka, para maintindihan mo kung ano talaga yung problema mo. Ayan, okay. Alam mo, Glenn, totoo yan. Kasi, ewan ko lang ha, magulo sa buhay yan ha. Pwede kang mag-session kay Doc Camille, okay? So, Attorney Rob, kung kayo ba'y kasal? Opo. Kasal! Ay, kasal! So, kasal sila, Attorney Rob. Ano ang mga pwedeng hablahan dito? Ay, marami po. Kung sakali po ay gusto nang hiwalayan ni ate si Kuya at mapapatunayan niya yung tinatawag na under Article 55 po ito ng Family Code, yung pong sexual perversion at saka yung sexual infidelity, is a ground for legal separation. So, pwede po sila maghiwalay. Maaari din po pumasok po yun sa nullity of marriage. Kaya kung gusto nila maghablahan, yun po, meron pa. Yung sakit na nadarama ni ate sa di umano na pangbababae ni Kuya ay maaari pumasok dun sa psychological abuse. Ngayon naman po, maaari ko pong sabihin na mabilisan lamang sapagkat napakamahalaga po nito. Mang Ray, sa ilalim po ng batas, Section 10 ng 7610, any person who shall keep his company a minor 12 years or below or 10 years ang gap ninyo na minor, okay, sa isang public space or isang private space, ay meron pong presumption na ang bata ay naabuso. Kaya ang parusa po ay aabot hanggang 12 years ng pagkakakulong. Para naman po kay Kuya Glenn, hindi ko sinasabing si Kuya Glenn ang lahat lamang, para sa kaalaman ng lahat, na yung pag-o-offer mo sa kaibigan mo ng babae at ikaw yung magbabayad dun sa babae dahil yung karaniwang sinasabi ng mga pare, bigyan kita ng babae, tapos siya yung magbabayad, that is a crime and that is human trafficking. Ang parusa po, habang buhay ng pagkakakulong. Mahirap yun. Tsaka ganun pala yun sa minor, kahit walang nakikitang malinaw, basta't parating kasama, yan, pwede ka nang makasuhan, Mang Ray. Huwag na natin gawin yan. Hinala pa lang sapat na sa batas pag menor de edad. Okay, Brother June? Malinaw naman, na yung utos ng Diyos, dapat bawal yung ginagawa nilang yan. Pero bakit marami pa rin ang nagbumibigay sa tukso? Tukso nga eh. Oo. Ang mga diablo talaga dyan magaling. Ray, may pagkakataon pa, no? You are 64 years old. Ito na yung pagkakataon sa buhay natin na pakita natin sa mga anak natin na mabuting ama ka at mabuting asawa. Okay, pagbigyan na natin, tapusin na natin, Aling Binay. Kung sakaling nakagawa ng masama, baka naman meron siyang remorse, humingi ng tawad sa'yo, pwede natin bigyan ng pagkakataon kahit 2 beses, 3 beses na nagkamali. Pero out of love, out of the wedding, the commitment, ito ati ko rin ang difference. Hindi ko minamaliit ang civil wedding. Ito ang difference ng civil wedding sa matrimonial or sacramental wedding sa simbahan. Sa simbahan kasi sumusumpa kayo sa harap ng Diyos na magmamahalan at magiging tapat sa isa't isa. Siguro ito na rin pagkakataon para baguhin natin, ang isang maling gawain. Baka fetish mo yun, fetish mo, yung kabataan. Pero sinabi na ni attorney, delikado, may kulong ka dyan. Kay Glenn, sorry maganda lalaki si Glenn, kaya siguro habulin siya, Pero ang sa akin, ang tanong mo lang sa sarili mo, kung gagawin ba ng asawa mo sa'yo ang ginagawa mo sa kanya, matutuwa ka ba? Kung matutuwa ka, something is terribly wrong with your brain, with your mind. Baka pwedeng kumonsulta ka na,
Walang masama doon. Pero huwag natin gawin sa iba ang ayaw natin gawin sa atin. No? So, lalo may anak ka, magtanim tayo ng magandang moral foundation sa ating mga anak. Thank you very much, Brother June. O, so eto na ngayon, ay do pa rin ba sa relasyon ang sagot ni Binay kay Ray? Tatanungin natin kung nagmamahalan pa ba sila talaga o hindi na talaga. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face. Sa palagay mo ba sa lahat ng narinig mo na Binay, mapapatawad mo pa si Mang Ray? Lagi ko po siyang pinapatawad. Dahil mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal mo siya. Lahat tinis ko. Ilang tricycle na nabili ko sa kanya dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Pero niloloko niya pa rin ako, di ba? Pero sa ngayon, siguro matatauhan na yan. Pagbibigyan mo na naman siya ulit. Opo. O, di ba? Nakakaawa naman siya. Kasi ayoko magkaroon ng broken family. Na mangyari sa mga anak ko, ayoko. Ganyan ko kamahal yan, ewan ko lang kumahal niya. Ayan, si nanay, umiiyak-iyak pa. Mahal na mahal ka daw niya. Alam mo ba yun? Teka muna, mapapanindigan mo ba? Si Nanay Binay, nang hindi mo na siya sinasaktan, pero minamahal mo pa rin habang buhay? Oo. Dahil mahal na mahal ko rin siya. Kaya ngayon, masasabi ko, sa kanya na ako. Hoy, nagtitinasin na sa kanya na sayong-sayo na daw siya mula ngayon? Oo, kasi pag hindi, gugulpihin ko siya. Glenn, ikaw naman, may pag-asa ka pa ba? Wala na. Actually, ma'am, nung nakita ko pong umiyak si Tita Binay, Glenn! naluha ako kasi ayoko makita sa asawa ko yung ganun. Hindi ba? Alam mo, ang tunay na pagmamahal, hindi mapanakit. Hindi talaga mapanakit yung tunay na pagmamahal. Kung ayaw nyo na doon, pakawalan nyo na. Hindi ba? Kaysa yung pinagtitiis ninyo yung babae. Diba? Sabi mo nga, maraming babae dyan. Mang Ray, Nanay Binay, do you take each other? Again? Till death do you part? Kahit maputi na ang buhok nyo? Yes. Lumapit ka sa akin, kiss mo ko. Kung talaga sincere ka. Lumapit ka. Kung talaga sincere ang sinasabi mo. Ang ganda naman ng tawa ni Nanay Binay. Ate Kuring, may question din po ako. Okay. Kuya Glenn, do you take Rate Raquel? Dahil dyan, meron po tayong pamaskulubong from our friends sa Pincon Marketing po. Ito naman! Glenn, tumingin ka sa camera at kausapin mo ang asawa mo. Ayun ang camera mo. Ayun ang camera mo. G, sorry kasi ang hirap magbago, pero pipilitin ko siguro para sa mga anak ko. Sorry talaga. Bigyan ng pamaskulubong din si Glenn para meron siyang panuhol sa kanyang asawa. Minsan po akong may nakausap na isang marriage counselor. Ang sabi niya ito, hindi sapat ang damdamin kapag tayo ay nagdedesisyon na ikasal o may maging kasama ng matagalan. Maliban sa puso ay ang paggamit din ng utak. Ano ba ang ibig sabihin ng pagmamahal? Ang kailangan daw ay pareho at nagkakasundo ang babae at lalaki sa pakahulugan ng salitang pagmamahal. Kasi para kay Glenn, okay lang ang may babae. Pero sabi ng babae, hindi pwede sa akin yun. So kailangan magkasundo kayo kung anong ibig sabihin ng love.
O, di ba? Kung okay sa lalaki may kabit o ibang babae, basta ang tunay niyang mahal daw ay ang asawa, pero sumasakit naman ang damdamin ng babae. Eh di dapat, huwag nga itong ituloy. What constitutes loving behavior? Kailangan compatible ang dalawa sa kung ano ang katanggap-tanggap at yung hindi po pwede. Tama naman, di ba? Tandaan, magkasama ang puso at utak kapag pinipili nating mamalagi sa isang relasyon. Okay? Bago tayo magtapos, kumakatok po kami sa inyong mga puso para sa mga kapatid natin na nasa lanta ng mga kalamidad kamakailan. Patuloy pong tumatanggap ang Alagang Kapatid Foundation ng inyong mga donasyon. Maliit o malaki man na halaga or in kind, makakatulong po yan. Makikita ninyo ang detalye ng bank accounts at QR code sa inyong mga screen. Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to Face! Face to Face! Face to Face! Face to Face! Face to Face harapan tayo! Face to Face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to Face, tama lang o kraya. Saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisaw sa... From ingay to away. Yung isa kasi hindi raw makatulog dahil sa ingay. Pero paano kung yung nag-iingay may disability o kakulangan sa pag-iisip? Hindi niya maintindihan na yung anak ko po, may depresya. Sasabihan niya po na masasakit na salita. Sabi ko sa kanya, hindi po pwede, habaan mo ang pasensya mo. Tutulog ako, narinig ko na